Hello guys! Hello para to sa lahat ng Aquarius. Aquarius, tingnan natin ang love life mo since matagal na tayong hindi nagbabasa ng love life. Tingnan natin Aquarius. Ano ba ang message na para sa'yo? Wow, soulmate. Okay. Tingnan natin. Ano pa ba? Aquarius. Okay, Aquarius. So, dito sa soulmate card mo, sinasabi ng baraha na yes, this is your soulmate. Diyan sa baraha mo, sinasabi na posibleng makatagpo ka or matagpuan mo na yung taong talagang naka-destiny para sa'yo. So, pwedeng single ka or pwedeng looking for a relationship. 5 of Mirrors, nako. Nakikita ko sa'yo dito na yun. Comment down below if you resonated. Okay. Ang Aquarius na to na nakikita natin is posibleng may 2 or 3 siyang mga exes. Pwedeng yung mga ex na yon, dinala na niya na yon doon sa pamilya niya. Nakapag-live-in siya, or pwedeng yung isa doon, naging asawa niya. And this 4th relationship, or pwedeng 5th, or kung ilang relationship na to, pang ilan na, sinasabi ng baraha sa'yo na pwedeng, eto na yung feeling mo, pakiramdam mo, eto na talaga yung soulmate mo. Pakiramdam mo, eto na yung naka-destiny sa'yo. But the problem is, pwede kang maka-experience ng mga chismis. Pwede kang i-chismis, or pwede kang makarinig ng mga pambabastos, criticism na, alam mo na, pag marami kang naging ex, parang ganun. So, yun lang yung paghandaan mo para dyan sa relationship mo. And at the same time, posibleng maraming paninira, okay, dyan sa current na relationship mo. Parang may mga tao na sasabihin sa'yo na, alam mo, si ganyan, hindi maganda yung ugali niyan, ganito, ganyan. So, yun lang yung kailangan mong bantayan. Okay, next cards natin is 8 of Pentacles and who, diba? So, dito naman sa Aquarius na to, nakikita ko sa'yo dito na pwedeng etong next relationship mo or etong relationship na to na feeling mo soulmate mo na siya, ay posibleng siya ay boss mo. Pwedeng siya yung boss, siya yung CEO, or pwedeng makikilala mo siya sa loob ng trabaho or sa loob ng isang business community. Okay. Okay, so dito sinasabi ng barahan na matagal mo tong hinintay eh. Parang matagal mong hinintay, matagal mong pinag-pray. Atong relationship na to na papasok sa buhay mo or pumasok na siya. 6 of Swords, sinasabi ng baraha sa'yo dito na yun, talagang naka-destiny ka dito. So, ang relationship na to na papasok sa buhay mo ay posibleng siya yung maging rason para maialis ka sa financial problems, emotional problems, and even tapusin na yung mga problema mo with your family. Like, kung halimbawa, marami kang utang sa ngayon, pwedeng tulungan ka niya para makabayad sa utang mo. Kasi financially stable yung taong ito. Okay, so 6, diba? So, yung taong ito ay kaya kanyang tulungan financially, kaya ka din niyang mahalin emotionally ng talagang totoo. Diba? Siya yung pwedeng maging rason para umayos yung buhay mo. Siya yung magiging rason para maging financially stable ka. Kaya maraming makakarinig ka, pwedeng matanda na siya or pwedeng may edad na. Pwedeng nasa 50, 60, 70 years old. Kung babae ka, pwedeng ibang lahi to, or pwedeng sabihin natin na Pinoy din. Pero ano siya, medyo may edad na talaga siya. So, dito sa relationship na to, sinasabi ng barahan na financially secured ka, emotionally secured ka din. And marami kang pwedeng magawa dito. Marami kang pwedeng, like for example, kung bata ka pa, nasa below 30, talagang ang taong ito ay talagang ibibigay niya lahat sa'yo. Okay? Diba? And doon naman sa mga may relationship, mag-iingat kayo kasi posibleng yung partner nyo or kayo
ay medyo nagpo-fall out of love na kayo sa bawat isa. So, pwedeng isa sa inyong dalawa, sa partner nyo, sa person nyo, ay pwedeng nagkakagusto sa ibang tao. Oh, kilig na kilig eh, diba? So, parang isa sa rason, baka maghiwalay kayo dahil sa third party. Diba? So, Seven of Cups, sinasabi ng baraha dito na kung ikaw ay single, mapapaligiran ka ng mga temptation. Mga choices, options, parang ganun. Like, may asawa ka, may girlfriend, may boyfriend, pinapakita ng barahan na maraming temptation dyan. Like, online, sa physical, makikita mo na, ay, eto yung gusto ko to, parang ganun-ganyan. Wow! Okay, dito naman, sinasabi ng Emperor card na to, na, yun, bibigyan kanya ng power. Kung sino man to, na taong ito na papasok sa buhay mo, bibigyan ka ng power to enjoy luxurious life, and emotionally, secured ka din. And sinasabi ng baraha sa'yo, Aquarius, kung hindi ka naman kasal, wala ka namang obligasyon, you are free. Diba? You are free, you have the power to choose kung sino ang gusto mo, kung sino yung mamahalin mo, diba? Kung sino yung pakakasalan mo. Kahit sabihin natin na maraming chismis dyan sa paligid na, si Aquarius ganyan ganito, nakarami na siya, ganyan ganyan, matanda na yung asawa, ganyan, pera lang yung habol sa kanya, parang ganun. So, wag mong papansinin siya. Okay? Nakikita ko sa'yo dito na financially talaga sobrang magiging prosperous ka. Okay? And yung iba naman sa inyo, yung mga single dyan, nakikita ko sa inyo, ang daming nagkakagusto sa inyo eh. Ang daming nagkakagusto, pero mas uunahin nyo munang i-secured yung future nyo. So, nakikita ko yung single na to, na busy siya sa paghahanap buhay, busy siya sa travel para sa business, kung may business siya, and busy siya para ayusin ang kanyang financial na buhay. Trabaho talaga eh. Kahit lalaki, may lalaki dito na Aquarius na talagang nakafocus lang siya sa pagtatrabaho niya. So, dito sinasabi ng baraha na yung iba na nakapag-enjoy na din sila sa past. So, parang yung focus nila sa ngayon is puro na lang trabaho. Okay? Okay, so dito naman, yung iba, medyo may edad ng Aquarius, i-give up niya yung plano niya na pag-aasawa, pagpapakasal. Kasi mas importante sa kanya yung, kung ano yung obligasyon niya sa ngayon. Like, parents, siblings, pamangkin, apo, ganyan, ganito. So, comment down below if you resonated. Thank you for watching, guys, and see you again. Bye!